What's up, KAG? Alam mo ba, yung coin na akala mong eco-friendly, posibleng may malala pa yung epekto kaysa sa Bitcoin. Wait, paano nangyari yun? Pag-usapan natin. Let's go! Alam natin lahat, pag sinabing crypto plus environment, automatic, Bitcoin, malakas sa kuryente yan. Tama naman. Pero ito yung problema. Yun lang ang alam ng karamihan. Hindi nila alam, mas complicated pa yung buong system. At mas malala, may mga project na nagtatago sa green marketing, pero may sariling environmental cost na hindi napapansin. Tanong ko sa'yo, kung investor ka, gusto mo bang kumita sa isang project na posibleng may hidden damage? Ang totoong issue, hindi lang energy ang problema. Ito yung unang butas sa common understanding. Hindi lang kuryente ang issue. May tatlong layer yan. Energy consumption, hardware waste, network behavior. At dito, nagiging interesting ang usapan. Beyond Bitcoin, iba't ibang coins, iba't ibang problema. Proof of work na coins, hindi lang Bitcoin. Hindi lang Bitcoin ang may mining. May mga ibang coins na gumagamit din ng ganitong system. Sample, Ethereum, dati, bago mag-ship, Litecoin, Monero. Ang problema, competition sa hardware. Hindi lang kuryente ang kinakain, pati hardware life cycle. Short lifespan equals more e-waste. Quick example, isipin mo may GPU ka. Instead na magagamit mo pa for 5 years, ginagamit mo siya 24/7 mining. Nasisira agad. So ano mangyayari? Bibili ka ulit. Multiply mo yan sa libo-libong miners. Pangalawa, green coins, marketing versus reality. Ito yung controversial na part. May mga coins na nagsasabing, eco-friendly kami. Usually dahil gumagamit sila ng proof of stake. Mas mababa ang energy. Yes. Pero hindi ibig sabihin, zero impact. Bakit? Kasi may ibang cost. Centralization, counting validators lang. Data center reliance, hidden energy sa infrastructure. Real talk. Hindi porket less energy, automatically clean. NFT at gaming ecosystem. Ito yung part na maraming hindi naiintindihan lalo na sa NFT gaming space. Akala nila, digital lang yan walang epekto. Pero isipin mo, minting transactions, trading volume, server hosting, players activity, lahat yan may back-end cost. Example, isang NFT mint, maliit lang. Pero kung milyon ang mint, scale ang problema. Ito yung pinaka-underrated na factor. Hindi lang technology ang issue, user behavior din. Quick example, airdrops. Ilang beses ka nang nag-interact sa useless project para lang sa possible reward. Multiply mo yan sa buong community. Millions of transactions na walang real value pero may cost. Real talk, bakit hindi ito napag-uusapan? Ito yung uncomfortable truth. Hindi masyadong pinapansin ito dahil hindi sexy yung topic, hindi profitable pag pinag-usapan. Mas madaling ibenta yung hype. Kung puro hype lang, part ka na ng problema. Ngayon, tanong, dapat ba may pakialam ka? Short answer, depende. Kung trader ka lang, baka hindi. Pero kung long-term investor ka, builder ka, at syempre, kung content creator ka, oo, dapat. Kasi sustainability affects regulation, adoption, public trust. At pag bumagsak yan, apektado ka. Hindi rin fair sabihin na ang crypto masama sa environment. Kasi may improvements na, may efficient systems, may innovation. Pero hindi rin siya perfect. At yun ang dapat mong maintindihan. Kung papasok ka sa project, ang i-check mo, anong consensus mechanism? May real use case ba o puro hype lang? Sustainable ba yung activity? Kung hindi mo masagot yan, red flag na yan. Pero ito yung mas malupit na tanong, paano kung yung future ng crypto hindi energy ang problema, kundi overuse, overdemand, overspeculation. Ibang topic na yon, pero dun papunta yung direksyon. So next time na may magsabi sa'yo, Bitcoin lang ang problema sa environment, alam mo na,
Hindi ganun kasimple. At kung gusto mo talaga na maging ahead sa space, hindi ka dapat nakatingin lang sa surface. Kasi doon natatalo ang karamihan sa mga hindi nila nakikita. Game on!